Sa mundo ng basketball, ang bawat kislap ng bituin ay sinusundan ng masidhing pagsubok at paghamon. Ngayon, isang kwento ng lakas, pag-asa at determinasyon ang ating sasaliksikin. Ang kwento ni Renza Bando sa Korean Basketball League. Sa mundong umiikot sa ilalim ng bola ng basketball, isang pangalan ang gumuhit ng marka hindi lamang sa hardcourt kundi pati na rin sa puso ng bawat Pilipino. Si Renza Bando, habang papalapit ang pagtatapos ng kanyang kontrata sa KBL, umuusbong ang mga katanungan. Ano na nga ba ang susunod na hakbang para kay Abando? Hindi lamang ang pisikal na kondisyon ang kanyang pinapahalagahan, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng kanyang loob at diwa. Ang bawat paghinga at pahingalay ay hindi lamang para sa pisikal na katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa na naghahanda sa susunod na yugto ng kanyang Odiseya. Sa pagtiklop ng isang pahina, isang bagong kabanata ang naghihintay, puno ng misteryo at pangako. At sa bawat guhit ng kanyang tadhana, isang obra maestra ang kanyang inuukit sa larangan ng basketball. Sa pagliko ng tadhana, ang landas na tila tatahakin ni Abando ay nagdilim sa isang kisap mata dahil sa hindi inaasahang pagsubok. Ang pangyayaring ito kung saan si Chinano Onuaku ang naging instrumento ng kanyang kapighatian ay nagdulot ng higit pa sa pisikal na kirot. Ito ay nagbanta rin sa kinang ng kanyang karera. Ang insidenteng ito ay tila isang malakas na bagyo na sumubok sa tibay ng kanyang bangka sa laot ng basketball. Hindi lamang sa aspeto ng kalusugan, kundi pati na rin sa halaga ng kanyang pangalan sa merkado ng larong ito. Ang tadhana ay tila sumubok sa kanyang katatagan, hindi lamang sa pisikal, kundi sa emosyonal at psikolohikal na aspeto. Ang insidenteng ito ay nagturo sa kanya ng bagong kahulugan ng paglaban at pagpupursigi sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa gitna ng mga alinlangan, nananatili ang tanong, kukuhanin pa kaya siya ng anyang Red Boosters para sa isa pang season o haharapin niya ang mga hamon ng pagiging free agent sa unang pagkakataon sa kanyang karera? Sa kabila ng kanyang injury, marami pa rin ang naniniwala sa kanyang kakayahan at potensyal sa larangan ng basketball. Nakaharap sa sangandaan, nagtatanong si Abando sa kanyang sarili, aling landas ang tatahakin? Ang kanyang determinasyon at pag-asa ay hindi natitinag. Pinatitibay ng bawat suportang kanyang natatanggap ang bukas ni Abando. Bagaman balot ng mga ulap ng kawalan ng katiyakan, ay nagliliwanag sa sinag ng mga posibilidad at oportunidad. Tila isang parola sa gitna ng madilim na karagatan. Nag-aalok ito ng landas patungo sa bagong mga paglalakbay at tagumpay. Hindi ito ang unang pagkakataon na naharap si Abando sa mga pagsubok. Tulad ng dati, handa siyang harapin ang hamong ito at muling patunayan ang kanyang halaga sa mundo ng basketball. Sa teatro ng kanyang buhay, hindi na bago kay Abando ang magsuot ng baluti at humarap sa giyera ng tadhana. Sa bawat pagbagsak, natutunan niyang yakapin ang lupa, humugot ng lakas mula sa kanyang mga sugat at muling tumindig na may bagong sigla. Sa pagwawakas ng kasalukuyang yugto ng kanyang karera, ang hinaharap ni Renza Bando ay tila isang libro na naghihintay ng bagong kabanata. Ang bawat pahina na kanyang tinalikuran ay naglalaman ng mga aral at tagumpay, habang ang mga susunod na pahina ay nangangako ng bagong mga hamon at pagkakataon. Sa puso ng bawat Pilipinong nakamasid, umuusbong ang isang di matibag na pananampalataya sa kanyang kakayahang magpatuloy at magtagumpay. Tulad ng bituin sa madilim na kalangitan, kanyang liwanag ay inaasahang muling magniningning, gabay sa mga susunod niyang hakbang sa landas ng kanyang buhay at karera. At sa bawat Pilipinong sumusuporta sa kanya, isa lamang ang sigaw ng puso, Abando,
lumaban ka sa pag-ikot ng oras sa mundong ito. Hindi lamang sa basketball kundi sa bawat yugto ng ating mga buhay, tayo'y nakaharap sa mga krusada ng kapalaran. Si Renz Abando, sa kanyang paglalakbay, ay nagsilbing tanglaw ng katatagan at inspirasyon. Ngunit, saan nga ba patungo ang daang So, welcome po sa ating komentary kung saan ay open po ang lahat na magbigay ng kanilang mga komento o suggestion. Comment lang po sa ibaba para mapag-usapan po natin ang mga bagay-bagay kay Abando. Ano sa palagay nyo mga kashish? Kukuhanin pa ba si Abando o magiging free agent na lamang siya? At worst, uuwi na lang kaya siya ng Pilipinas? Ito pong mga nasasaksiyan nyo ay yung mga laro pa niya nung nasa UAAP at NCAA pa siya, para makumpara natin kung paano nga ba nagbago ang paglalaro niya dati at sa ngayon. Ganito pala siya maglaro noon. Puro mga outside shooting ang mga paborito ni Abando noon. Athletic na siya pero mas priority niya ang mga outside shooting kesa sa mga atake sa loob. Parang mas shooter pa siya noon kesa ngayon. Tsaka kung mapapansin nyo po yung laro niya sa KBL ay puro mga atake at mga sagasa talaga. Dito, chill na chill lang siya pero easy basket. Eto, magandang laban ito. Rivero versus Abando. Ayun, supalpal lang kay Abando. Lakas talaga tumalon nito ni Abando. Ibang iba ang hustle play. Bakit kaya sa KBL parang hindi masyadong tumitira si Abando sa tres? Wala kayang green light sa coach ito? Pagdating sa pagtira sa tres, ano po kaya sa palagay ninyo? Ayan shooter naman. Nakakashoot naman maigi sa tres nung nasa NCAA at UAAP pa siya. Bakit kaya talaga sa KBL hindi na masyadong tumitira ito si Abando sa tres? Yun napa-flex pa itong si Abando. Grabe, lakas talaga. Ito naman po yung mga laro niya nung nasa Letran pa siya. Ayan, dito medyo nangangalabaw na siya sa loob. Sumasagasa na. May konting gulang pa si Abando doon. Tumulak pa. Woo! Yun ang hinahanap natin kay Abando, yung mga ganong talunan. Yung akala mo lusot na pero biglang lilitaw si Abando. Grabe. Oh, ayan pa, isa pa. Supalpal na naman ni Abando. Ayan, yan ang mga gusto nating makita kay Abando yung mga maladyamor at nag-aalawan. Hindi mo aakalaing kayang-kayang tumalon ng ganyang kataas. Parang may mga spring ang paa. Sayang nga lang maaga ito na injury. Yun na po yung mga laro ni Abando bago siya mag-KBL. Ito na po yung kasalukuyan na nasa KBL na siya ngayon. Pero na-injury naman siya. Ito yung mga laro na bago siya ma-injury. Magaling talaga tumempo itong si Abando pagdating sa pagbablock at pagre-rebound. Ayan na. Dito na natin makikita si Abando na
Puro sagasa at salaksak na lang talaga ang mga ginagawa. Halos hindi na natin nakikitang tumitira ito sa tres at sa mga outside shooting. Dito puro ganun lang lahat ang ginagawa niya. Iba talaga ang hustle play nito ni Abando, no? Mula doon sa may free throw line, nahabol niya pa para lang supalpalan itong isang ito. Grabe din talaga rumibaw nitong si Abando. Malasakuragi. Uy, sayang naman. Pang highlights na naman sana ito ni Abando. Delikado rin talaga maglaro nga lang si Abando. Kaya talagang prone sa injury itong batang ito. Sayang na injury lang talaga ng ganun-ganun na lang. Halos matapos na ang karir dahil sa ginawang yun ni Chinano Nwaku. Boom! Lakas talagang tumalon ito ni Abando. Talagang parang walang ka-effort ang mga pagtalon. Uy! Supalpal ka na naman kay Abando. Ibang klase talaga to si Abando sa depensa. Kaya talagang inaasahan talaga siya ng kanyang team. Hindi man ganon kaganda ang shooting ngayon ni Abando sa kanyang team. Pero pagdating naman sa depensa, grabe talaga ang hustle play nitong ni Abando. Pati sa mga rebound. So, ano na kaya ang mangyayari ngayon kay Abando, ano? Pagkatapos ng kontrata niya dito sa Anyang. Babalik pa kaya siya dito sa kanyang team? Kukuhanin pa kaya siya? O uuwi na lang kaya siya ng Pilipinas? Pero sana, wag naman sanang kuhanin agad-agad sa kanya ang inaasam-asam niya at pinangarap niyang maging isang manlaro ng basketball. So, hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood mga kashish.